Babalikan natin itong balitang ito. Sir Michael Ricaport, naputol ho ating linya, naudlot. Magandang umaga po muli sa inyo. Ay, Charlie, good morning po. Okay, ibaba ang demand ng isang produktong inaangkat tulad ng langis at yak ay maaaring bumaba o bumalik na sa dating presyo. Yung pinapaliwanag niyo po kina Sir Michael, pakituloy po. Opo, world price po talaga yung basihan. Demand and supply, tama po yung ka-orly. Kasi yung kakaiba po ngayon, kumpara doon sa past, compared to 4 years ago, compared to past 20 to 25 years ago, supply po, no? Kasi limitado pa rin po yung nakakadaan doon sa Strait of Hormuz. Pero ngayon, mula nung Sabado de Gloria, medyo nag-improve na po, no? Mga 15 daw po na barko yung nadaan, no? At least that's a good sign, no? Unlike before that, halos wala pong makadaan. At ang Pilipinas, pinayagan na rin pong makadaan yung mga barko na papunta dito. So, pero kahit ganun pa man din po, yung presyuhan sa world market pa rin po yung basihan, no? At least battle half won na tayo. At least we look forward na magkakaroon tayo ng mga additional supply. Pero, syempre, ang realidad, ang presyuhan pa rin po, medyo tumaas pa rin po dahil ngayon nasa $114 dollars per barrel yung Nimex oil, no? Mm-hmm. Samantalang nung Holy Wednesday last week, ano lang po yan, 98 to 99. Tapos pagdating po ng Holy Thursday, nagano yan, biglang umakyat ng $111 per barrel. Kaya ayun po dahil inihintay pa po ito, for the next 2 hours, this would be critical kung magkakaroon po ba ng escalation, no? Yung po kasi yung pina-price in nag-ultimatum na kay Trump. Kaya yun po, yung mahal po, no? At hopefully, ganito yan, yung gera, nobody knows when this would end. Pero ang mas sigurado po, yan, mataas yung presyo ng petrolyo at maaring may upward adjustment pa rin dahil nga po for the past. Nung March nga, Sir Mike, nung simula ng digmaan, may mga nagpo-project talaga na maaaring umabot ng 100 ang per liter ng diesel. Nangyari nga. Lumampas na nga ako ngayon. May nagsasabi baka umabot ng 150. Inabot na nga. Malapit na nga abutin yung presyong yan. May nagsasabi, nagpo-project baka umabot ng 170. Huwag naman sanang mangyari, Sir Michael, pero kakayanin ba natin kung ang diesel ay abot ng 200 pesos per liter? Naku po, hirap isipin. Sir Michael? Ay, huwag naman po sana, ka-ordi, kasi yung hawig po nangyari noong early 1990s, no, nung Desert Storm, nung in-invade ni Saddam yung at liberate, no? Kasi nung time yun, lahat, para madali pong intindihan, parang times 10 po lahat ngayon kaysa nung panahon na yun. Dati nagsimula lang sa mga 6-7 pesos, tapos bigla naging 20-25 pesos. Kung times 10 natin yan, hawig, no? Kung galing po sa mga 60, tapos biglang naging 200 to 250, so hawig po yung nangyari po noong early 1990s, no? Kung sakasakali po, huwag naman po sana on a worst case scenario, no? Kasi yung escalation na lang po yung depende yan sa usapan ni na Trump tsaka ng mga warring parties po doon sa nga po. Yun po na yun talagang kasi epekto niyan galing tataas yung presyo ng petrolyo, mahirapan makababayan natin, mas kukunti yung mga sasakyan sa kalye, at yung mga tao tipid po lalo, no? Maaaring kasi ang epekto, hawa-hawa yung mga presyo, magkakaroon ng mga petition para magtaas ng presyo, para mabawi yung cost of production kung hawa-hawa po, no? Eventually, yung inflation apektuhan, yung kapon po 4.1%, that's the past 20 months, kasi maaring tumaas pa po yan, no? Kung in the coming months, no? Kasi hindi pa po fully reflected yung mga Marso pa lang po yan, wala pa po yung kasalukuyan. Sir Michael, ito po, huling tanong na lang. Kaya na ba nating kumuha ng ibang mapagkukunan, susuplayan ng petrolyo? Hindi nakadepende sa Dubai crude o yung mga crudo o petroleum products sa gitnang silangan? Meron bang ibang pwedeng mapagkunan at makatulong po dito sa problema ng supply ng oil products sa Pilipinas? O mahirap pa talaga? World price talaga, no? Kaya kailangan talaga unang-una yung kapayapaan po may balik. That's the first step, no? Okay. But it will take a while, no? Kasi past cycles, nakita po natin yan. Yung supply naman,
pwede naman po tayo umangkat dito other than the Middle East. Dito yung mga refineries nearby. Mm. Yan, sa Russia, may palugit hanggang April 12 kasi may sanctions po ang Russia. So tapos yung iba sa sa Americas, no? Sa US, Canada, Mexico. Tapos yung po yung other sources, halimbawa yung energy sources, pero din po yung Australia. Tapos sa mga finished goods, marami naman po dito sa Asia, no? Yung mga refineries na pwedeng pagbilan, no? Pero yun po, ganun pa man, mas importante po, ka-early, yung huwag tayo masyado umasa sa Depende. imported. Yung Yan. kaya, solution is renewables. Yung nangyari Maganda po yan. Yan, very Solar, good. Tama yan. Anyways, yan na dapat nating paglinangin. Tama ho kayo dyan. Sir Michael, maraming salamat sa ibinigay ng mga inputs at impormasyon na yan. So ulitin, sir, maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Good morning po. Opo. Maraming salamat din po, Carlos, sa inyong mga taga-subaybay. At good morning po sa inyo lahat. Good morning. Kudumis na si Michael Ricafort, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.